Nako, breaking news! Muli na naman pong nag-viral itong salin po ni Pinky na kung saan 4 na beses na lumobok mula dun sa pagkakakita dun sa 55 billion pesos noong 2022. Sa loob lang ng 3 years, naging 240.49 billion. No, kulang-kulang 250 billion. Milyon. No, ito sinasabi natin sa inyo na Pinky kasi hindi lahat ng pagkakataon ikaw lagi ang bida. Ngayon, eto tignan mo, sinisilip ka nito, paano mo mapapaliwanag yan? Sa tingin mo maniniwala kami sa sasabihin mo? Ha? Eto di namin sasabing pinabibintangan ka namin na kinurakot mo yan, ha? Hindi namin sinasabi na binyan ka ng maleta. Wala nun. Ang sa amin lang, nagtataka lang kami, ha? Bahala ka na kung papaliwanag mo o hindi. Nagtataka lang po ang sambayan ng Pilipino kasi dito po, ayon sa comment section, hindi naman po sa akin galing yan. Ako, hindi na bagong bagay sa akin yan. Muling naging usap-usapan ang SALN ni Sen Lacson matapos lumobo ng 244M ang kanyang yaman mula ng 588M noong 2022. Ayon sa kanya, galing ito sa lehitimong real estate at trading business. Grabe, successful ka pala sa loob ng 3 years. Partida, nangampanya pa yan, ng 2023 at 2024 yata. Nangampanya pa yan. No? Inasikaso niya pa yung kampanya niya. Busy pa yan. Di ba? Grabe. Samantala yung mga milyonaryo dyan, di maabot ng ganyan. Hindi, nakapagtaka lang. Pero, congrats. Ano ka? Successful businessman ka. Successful ka. Di ba? 244 million salin lang yan, ha? Ngayon, basahin natin ang konting komento. Sabi kasi ganito, bago tayo pumunta kay Mike Defensor, muling naging sentro ng discussion online ang Statement of Asset Liabilities ng SALN ni Ping Lacson. Lumobo ng 244 mula sa humigit kumulang 58 million noong 2022. Halos 4 na beses pagtaas sa loob na lamang 3 taon at naging dahilan kung bakit muling nagtrendy ang SALN. Kasabay nitong tanong sa publiko, paano ito nangyari? Sa kanyang paliwanag, iniit ni Lacson na ang pagtaas ng kanyang net worth ay bunga ng lehitimong negosyo matapos ang kanyang pansamantalang pag-alis sa Senado. Kaya tingnan nyo, ha, ano ba negosyo niya? Hindi namin sinasabi magnanakaw kasi, wala kaming ganyan, ha. Ini-example ko lang dito, ano ba negosyo ng taong ito? 'Di ba? Sabi niya negosyo. Okay, sige, trading, may mga ganyan. Ano sabi niya dito? Real estate at trading business. Sige. 244 million. Sa tingin mo yung trading na yan, di ka nag-withdraw ng 55 million o 50 million mahigit? Nag-withdraw ka, labas-pasok ang pera mo. Sa loob kaya na 10 taon, ilang transaction mo? Tingin ko baka billion din eh. Billion pala eh. Transaction na ito eh. Imbestigahan nyo na. Baka galing sa maleta to. Ganun ba yon? Di ba hindi? Ganyan po kay Sarah. Ito 3 years lang to ha. Ang kabuuan 244. Paano yung transaction yan? Laki ng transaction yan. Ito, kabuuan ng salin niya. What if yung transaction? Baka mabot ng billion yan. Yung kay Sarah, ganun din. 10 taon yun ha. Hindi na 10 taon eh. 20 years eh. Mula 2025 eh. Di ho ba? Magtataka ka pa kaya laki ng transaction. Gulat na gulat sila. Ang laki ikaan niya ng transaction. Paano hindi lalaki? Doon nanggaling sa paikot-ikot na pera. Yan ang binigyan ko example. Kasi kung sisilipin nyo ang isang nilalang na public servant, dapat magkaroon kayo ng isang natatanging opisina o magbuo kayo ng isang team na kung saan lahat magbabantay sa salin at lahat sisilip mag-iimbestiga. Hindi lang kay Sarah lang. Dapat, maski yung nag-iimbestiga, imbestigahan din yung salin nila. Kasi, hindi naman to private nag-iimbestiga eh. Ito ay public servant eh. Yung mga congressman, di public servant yan. Sila nag-iimbestiga. May mga salin din yan eh. Maliban namin Lobo. Si Martin, may jet, may ano yun ah. May helicopter na pa daw yun, saka aeroplano. Ba't din yung silipin kung ano saan galing yun? Di ba? Sa balita daw, wala naman negosyo yan. Ba't di silipin? Yan ang sinasabi natin na hindi dapat tayo selective lang sa isa. Dapat isa pangulo, lalo na, confidential fund, 4 billion yata, alam ko eh. Bakit iimbestigahan? Di ba? Yan ang hirap kasi sa inyo, pag kayo lang, di ba? Ngayon, gano'n ba karami ganito po karami yung 55 million? Yan. Tansyahin nyo lang, gawa lang to ng AI, pero ganito karami 55 million. Pag doble nito, marami na. Yan. Okay, dito na tayo kay Mike Defensor ha. In-explain lang natin yung tungkol sa salin niya. Hindi na, sinisilip yung Pinky kung anong karami pera mo. Ang sa amin lang, i-justify nyo naman yung si kay Sarah.
20 years yun usapan na transaction, kaya madami, 6.5 billion yun. Tignan nyo transaction ni Pinky, ang laki ng pera sa bangko, tignan nyo, baka billion din yan. Di ba? Yan lang yun. Si Martin, tignan nyo transaction ng ano sa AMLAC, di ba? O bawal. Bawal. May interparliamentary courtesy, pero yung vice president, mas pataas sa senado, sa congressman, pwede. Immune ng congressman, pero vice president, hindi. Di ba? Antindi, no? Antindi. Yung vice president, pwede usigin, pwede ipatawag, pwede subpina. Pero yung congressman, nako, may interparliamentary courtesy tradisyon. Come on, ang galing, ang galing. Ang galing naman Pilipinas, ang galing nila, no? Oh, ay kalimutan natin 'yan. Nagbigay lang tayo ng konting komentaryo diyan, opinion sa natin napansin natin, no? Oh, dito na tayo dumako kay Mike Defensor sa kanyang pahayag, no? Dito kasi sinasabi niya, hindi porket nahuli ang asawa niya. Kinasuhan din siya ano, abalita ko kinasuhan din siya ng ano, human trafficking, no? Family business daw kasi 'yon. Hindi porket po kinasuhan ng isang tao, hindi ka na maniniwala sa sinasabi niya. Hindi po gano'n ang mundo ngayon. Hindi ngayon, kahit dati pa, hindi gano'n ang mundo. Hindi gano'n ang likas, batas ng kalikasan, batas ng Biblia, batas ng science, hindi gano'n. Kayo lang gumagawa ng sarili nyong batas sa sarili nyong puso. Na ang tao kapag nagkasala pala, nakagawa, wag nang paniwalaan. At lahat ng sinabi niya, wag nang paniwalaan, it's discredit na. Ika-ay niya, si Mike Defensor, maniniwala kayo dyan. May kaso pala yan doon sa kanyang KTV bar, ganito kaso niya, nahulihan pa ng pinagbabawal na pulburon. Hindi totoo 18 maris niyan. Kala mo yun? Ha? Alam mo, hindi, alam mo, walang ganyan. Hindi porket naagawa ka ng kasalanan o may naagawa ka, hindi ka na paniniwalaan, ha? May nakikitang pagkakamali, hindi dapat inigipit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. Alam ko, excited kayong lahat na mag-react ako doon sa nangyaring raid ng NBI. Yes. Actually, si Mr. Flores, I was here last Wednesday. Tuesday ba? Friday? Friday. Yes. I was here Friday. Nag-lunch kami. Oo, kasi pala nagkaroon kami ng miscommunication. Yes. There was supposed to be a forum like this at hindi natuloy. So sabi niya, pumunta ka ng Wednesday. Sabi ko, sayang, Mr. Flores, meron pa naman akong ipapalabas. Sabi niya, please, huwag mo naman ilabas. Ilabas mo na lang when we have this today, when we guest you as one of our speakers for the Pandesal Forum. Yun nung nangyari dito sa raid na nangyari sa amin, actually, I apologize, but I cannot react. Kasi po ito yung advice. Hindi ko naman to kaso eh. Ito yung advice nung abogado ng aking asawa. If it was just me, wala akong problema. I would have reacted. No? Less that I'd be sub judice kung meron ng court case. But basically, siguro ang message ko na lang dito sa nangyari, alam niyo ho, isa ako sa mga staunch oppositionist during the time of Ramos, while I was part of the majority, and became one of the members of the minority. Na kung saan, opposition po ako. Ako ang isa sa mga naging complainant ni Pangulong Erap Estrada. But all of that is in the realm of politics. Lahat po yun politika. Wala kang makikitang ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno, itinututok sa isang tao, ginagamit ang mga kawani ng armadong serbisyo katulad ng NBI at police para manggabit ng tao. Kasama na dyan ang BIR, kasama na yung ibang ahensya. Pansin nyo, no, na sa tuwing may papalitan silang sa hepe ng, o kaya head ng isang ahensya ng gobyerno, manunumpa, papalitan. Nanumpa si ganito, papalitan. Bigla may mangyayari anomalya tungkol doon sa opisinang yon. Nagets nyo? Halimbawa, pinalitan si ganitong ahensya, tapos biglang nahuli si Mike, ang nanghuli, yung ahensya na yon. Alam mo yon, parang, wow, parang, ano to? Di ba, yung AMLAC, di ba yung AMLAC, pinalitan bago pala yung bago, di ko alam, sabi ng chismis, di ko alam, yung chismis sa balita, pinalitan yung AMLAC, yung boss ng, yung pinaka-hepe ng AMLAC. Tapos yung pala, mga after 1 week, nilabas ni kay Sara, yung mga transaction. Ganun, no, parang halatang-halata masyado sila na sa tuwing may mapapalitan ahensya, yun ang kokontra sa para hindi makapanay. Kaya yung taong bayan ngayon, yung mga Duterte, walang kapalag-palag. Oo, yung mga Duterte team, walang kapalag-palag, kawawa. Oo, walang matakbuhan.
Ang matatakbuhan nila taong bayan. Hinihintay nila yung 2028, yun na lang, doon na magkakatalo. Sa boto na lang. Kasi wala silang matakbuhan ngayon eh. O di ba si Senator Dante Marcoleta nakikiusap, na imbestigahan, walang matakbuhan? Di ba? Para lumalabas, kasi ito, chore lang to ha, para lumalabas, kanila ang Senate, kanila ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Di ba? Para lumalabas, walang matakbuhan yung mga DDS. Hindi lang DDS, pati yung mga ordinaryong Pilipino na gustong mapanagot ang talagang may sala, hindi, lagi pabor sa kanila. Pero pag impeachment, ang bilis nila. Di ba? gobyerno. Kasi politika ho yan. Ang masama ay kung ang isang tao gagamit ng armas, mag-uudyok na gumamit ng armas para patalsikin ang isang presidente o ang isang gobyerno. In fact, kahit na yung people power is not illegal. Calling for BBM's resignation is not illegal. Calling for people power, for all of us to be together, magsama-sama tayo, hindi po yan illegal. Nagkaroon na ng dalawang desisyon ang saligang batas tungkol dyan. Ang masama, pagka nga po sa isang demokratikong setup na nagsasalita ka lamang at nagbibigay ka ng iyong pananaw o opinyon sa nangyayari sa inyong lipunan at marahil nagsasalita ka lang hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit yung mga taong yan. Kinakasuhan yung mga taong yan. Kita mo, di ba, si Senator Marcoleta? Ang layo-layo, hindi mo akalain, kinasuhan sa sose. Ang tindi, no? Ang tindi. Sabi, ibalik mo yung pera, Marcoleta! Kinausap ako ng nasa social media sa page ko. Ibalik daw ni Marcoleta yung pera ang na kuha niya. Bakit? Tanong ko, bakit pera nyo yun? Pera ng taong bayan yun? Pera ng sponsor yun! Ni Mike, isa doon si Mike Defensor. Di ba? Pinapasoli yung pera. Bakit pera nyo? Hindi puwis ng bayan yun. Ipasoli nyo yung nasa maleta. Yun ang ipasoli nyo kasi yung totoo talaga nawawala. O, sige. O, bakit anya si Sarah? Hindi mo pasoli. Eh, di pasoli nyo yung kay Sarah. O, di pasasoli din namin kay sa maleta. Ang hilig nila mga Twitter ng ganyan, no? Yun ang umumpara. Halimbawa, ganito. Napapansin nyo, bakit sa panahon ng Duterte, hindi ka gumanyan? Bakit lagi ka nangungumpara sa panahon ng Duterte? Di ba? Ako, example ako. Bakit ko sisilipin yung panahon ng Duterte? Kayo kami karapatan, kayo nakaupo, kayo ba'y sumilip doon? Di ba? Ano to? Di ba? Yan po ang hindi maganda. Katunayan, sinabi ko nga sa kanila, alam nyo nung panahon ni Era, bagamat ang isa ako sa pagruma ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. At that time, nag-uusap kami ni Pangulong Era pagka meron siyang pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan apurbahan po yun eh. And I was the one assisting. And during the last months of the term of President Gloria Macapagal Arroyo, ako po kasama ang ilang liderato sa simbahan ang nag-ayos ng kanyang absolute pardon. Oo. Kasi, yan naman ay nasa larangan ng politika. At bilang pagrespeto na dati siyang Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magtiinan. Hindi naman namin kailangan magkipitan ng isa't isa. Ngayon, no, dito, gustong palabasin dito, paliwanag ko kasi hindi ko na paliwanag na karaan eh. Dito kasi, gustong palitawin ni Mike Defensor na hindi mo naman pwedeng pagbigyan si Sarah kung talaga may nagawang kasalanan. Pero man lang, halimbawa, kagaya ng 18 Marines, ibahin nyo. Kung si Mike Defensor namumulitika sa inyo, politikahin nyo rin siya. Pero kung halimbawa, hindi naman siya namumulitika, kasi hindi na pamumulitika to eh. Ang pamumulitika, yung gumagawa ka ng bagay na walang ebidensya. Na, halimbawa, gumawa ka ng tungkol kay Junior na ganito gagawin niya, ganito ginawa niya. Yung kagaya na may sakit daw si Junior. Yun, pamumulitika yun. Na sinasabi mo may sakit si Junior, wala naman sakit si Junior. Mapapahama kayo doon. Yung pamumulitika yun. Pinapaniwala mo yung sambayan ng Pilipino na may sakit yung Pangulo. Di ba? Yung pamumulitika yun. Para mangyari, masira ang Pangulo. Di ba? Pamumulitika yun. Di ba? Yung kay Sarah, yung ginagawa kay Sarah ngayon. Anong ginagawa kay Sarah ngayon? Di ba? Fishing expedition. Halo-halo. Tamo, lahat ng bato ng kaso si Trinity. O, anya,
si Michael Yang, ganyan-ganyan, kasabot ni Duterte, si BPRRD, lahat binabato nila kay PRRD ngayon. Tapos, isinadawit si Sara. Tanong ko sa kanya, ano kinalaman ni Sara Duterte doon? Kung halimbawa si Duterte na nagkaroon ng maraming kasalanan, napakarami siya na pinakamaraming kasalanan sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, anong kinalaman ni Sara doon? Di ba sabi ko, paborito ko linya, anong kinalaman ni Abel nung patay, anong kinalaman ni Eva nung patayin ni Cain si Abel? Bakit ba pinatay ni Cain si Abel, makasalanan na si Eva? Ha? Bakit ba yung tatay si Digong ngayon makasalanan, halimbawa, pati si Sara damay na? Di ba? Anong ginagawa nila? Pamumulitika yon para masira sa taong bayan yung dalawang lahat ng Duterte. Di ba? Kumbaga, pati Sara o anak, damay na. Pati yung pamangkin, damay na rin yan. Pati yung mga kapatid, si Pulong, damay na. Kasi anak niya, anak ni Duterte, anak ni Digong yan eh. Di ba? Pag yung ama, masama rin yung anak. Di ba? Yan ang pamumulitika. Pero yung may ebidensya, 18 Marines, hindi naman talaga. Existido naman talaga. Yung sinasabi nila, may picture, may video, may ebidensya, may kwento, may dating saldiko, tauhan. Yung ba pamumulitika? Kaya wag mo siyang politikahin na idadamay mo si Mike, ganito, gahanap ka ng butas kay Mike, fishing expedition ka, na, teka muna, ang ingay ni Mike sa investigasyon teka muna, maghahanap ako ng butas dito kay Mike. Teka, sugurin mo yung KTV bar. Ito pa, yung dati pala si Mike, gumagamit ng ganto, ganyan, ganto gawin mo. Yung pala, si Mike pala, dating sira ulo. Alam mo yun, binabalik kami mga nakarang, hinahanapan mo siya ng butas para lang mapagtakpan yung sinasabi niya. Yun ang pamumulitika. Pero yung sinasabi niya, investigasyon, para sa, kitang-kita natin, 18 Maris nagsalita, tinutulungan lang naman niya. Yun ang hindi politika, yun ay katotohanan. Namin Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. 2 kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nagla-live kayo sa akin ngayon, baka kasama kayo sa mafilan. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. So, ang aking mensahe, alam niyo ho, ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. Dapat hindi. Naging public servant ka, nakiusap ka sa sambayan ng Pilipino, iboto nyo ako bilang ganyan, bilang leader, bilang pinuno, bilang presidente, iboto nyo ako, nakiusap ka na ikaw iboto ka, dalhin ka ng ibang relihiyon. Tapos nung ikaw ay hindi naman perfecto, tao ka lang naman, na yung taong bayan nagkikriticize ka, pinapaulanan ka ng maraming batikos, nagsasalita sila kung ano-ano, hindi mo mapapagbigyan yon. Natural sa isang tao, kahit sa isang lugar na may masabi sa'yo kahit napakabait mong tao, normal yun. Di ba? Kung talagang gumagawa ka ng para sa kababayan mo, kahit anong batiko sa'yo, hindi mo siya papansinin. Di ba? Hindi ka naman pinagbabantaan. Ang ginagawa lang sa'yo, pinapaulan ka ng mga kritiko, paglagay natin mga fake news na rin, ba't papatulan? Di ba? Si Sara nga, di pinapatulan yung mga fake news sa kanya eh. Di ba? Si Marcoleta nga, daming fake news sabi sa kanya, di pinapatulan eh. Sabi, piluka daw yung buhok ni Marcoleta. Ayun, ano din yun, personal yun. Hindi naman piluka yung buhok niya. Fake news kayo. Pag sinabi nyo piluka yun, kung hindi piluka yun, nagpa-medical siya, hindi fake news kayo, pwede kayong kasuhan. Pero hindi ginagawa ni Senator Marcoleta, bakit? Kasi si Senator Marcoleta, public servant siya. Natural na siya mapapaulan ng batikos, fake news, lahat-lahat, hindi siya balat sibuyas. Kasi kaya siya nabubuhay at hindi naman nabubuhay, kaya siya sinasahura ng taong bayan dahil sa taxpayer. Huwag kang balat sibuyas. Hayaan mo yung tao na sa demokrasya tayo na maglahat ng kanyang saloobin. Hindi pipigilan mo. Sa anong pipigilan? Hindi naman sila pinipigilan. Huwag kayo magsalita. Hindi, dinidemanda, kinukulong. There are parameters in a fight. Kahit na sa gera, kahit na nga po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa politika ay yung mali. And the government has all the resources. Andyan sa kanya ang media outlets, meron siyang sariling government outlets, meron siyang writers, meron siyang mga manunulat, meron siyang social media, may pondo siya, in fact, may mga trolls siya. Ang dali-dali niyang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan.
kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. Hindi, ganito kasimple yan. Tama si Mike dito eh. Meron silang power, nasa kapangyarihan sila. Pwede makipagsabayan sa katotohanan. Alam ba ganito? Sa Biblia kasi, may tinatawag na fake news din eh. Halimbawa, yung paniniwala sa isang Biblia ang sabi ng Biblia kasi, huwag kang kakain ng anumang may dugo. Hindi laman, sinabi, dugo. Talagang in specific, dugo talaga eh. Tapos, paniniwala mo kumakain ka ng dugo. Halimbawa, kumakain ka ng dinuguan, gano'n, kumakain ka ng dugo. Ang lumalabas, parang mali yung Biblia. Kaso, nakalagay sa Biblia, yung totoo. Kumbaga, nagigits niyo ako dito. Hindi po, dapat, ilitaw mo yung katotohanan bago, kasi yung katotohanan, ito eh. Halimbawa, sinabi mo, nagpakalat ng fake news, may sakit ako. Ay, may sakit siya. Ito, medical, fake news to. Ilitaw mo yung katotohanan. Yung Biblia naman, nililitaw yung katotohanan. Ikaw nagsasabi ng fake news, may katibayan. Ito kasi nakalagay, bawal kumain ng ganyan. Ikaw, paniniwala mo ganyan. Lumalabas, napatunayan na fake news yung sinasabi mo. Kasi nalitaw mo yung katotohanan. Di ba? In medical record. O sinabi ay may sakit yan. Ipakita mo yung medical record para matapos na. Di ba? Pag napakita mo at taliwas doon sa kanyang pinost, saka mo sabihan ng fake news. And so, Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Nako. Kung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako. O yan, hindi na naman paniniwalaan yan. Hindi na naman paniniwalaan yan. Alam mo, hindi siya naniniwala sa lahat. Wala silang bagay na nilabas na akala kasi porket DDS. Sabi ko nga sa susunod, may maglalabas sana, wag naman DDS. Para hindi mabigyan ng kulay. Sa susunod, may maglabas, Mike, hindi mo dapat kinampihan. Dapat ay maglalabas na ebidensya, hindi DDS. Para hindi mabigyan ng kulay. Kasi lumalabas, ba't ka naglabas? DDS ka eh. Parang kayo lumay dito sa kanila eh. Wala lang katotohanan. Meron mo 18 minutes, lumabas na. Hindi daw totoo. Kasi DDS daw si Mike. Di ba? Sila nasa power. Nasa power kayo. Pwede nyong i-prevent ang isang bagay kung fake news o hindi. Hindi nyo na kailangan i-demanda yung tao, ipakulong yung vlogger, para sabihin lang fake news ka. Hindi. May kapangyarihan kayo sumagot sa katotohanan. Di ba yung nasiyasample ko? Pag ang isang bagay na lamang mong peke, ilabas mo yung totoo. Ganun kasimple. O maliban na lang siya sabi ni may defensor, kaya kayo nagdidemanda na kasi gipit na kayo. Wala na kayong kakampi. Ang tanging kakampi nyo na lang, gamitin yung batas para mapakulong yung mga vlogger. Diba? Kasi kung talagang meron kayo, buo kayo, at marami kayo, ipagtatanggol kayo na sambayan ng Pilipino. Wala na ba natatanggol sa inyo? Puro ba mga vlogger na lang na pinupuri kayo? OA sa pagpupuri. Anya, gusto ko si Junior maging Prime Minister ng Pilipinas for 20 years. OA, grabe, for 20 years na Prime Minister for 20 years. Ilang taon na ba si Junior ngayon? Magsi-70 na. 68 na yan eh. Sa September, magsi-69 na yan. O plus 20 years, 90 years old. Tama mo, 90 years old, pamamani mo pa, ugod-ugod na, pa-prime minister mo pa, baka hindi na makakita yan. Hindi naman sa ganyan, i-judge yun na. Tama mo, OA sila eh. Mag-promote kay Junior eh. Di ba? Kasi hindi nila kaya ipagtanggol sa natural, sa organic. Pinagtatanggol nila sa overacting. Pinakamagaling si Junior sa buong Pilipinas, namigay ng bigas. Tamo, pinakamagaling sa'yo sa buong mundo, sa presidente sa Pilipinas, bakit namigay ng bigas? Bakit si Libiste namigay din ng bigas sa mas marami, pero ba't hindi mas magaling sa'yo? O di overacting ka. O, ibig sabihin, hindi mo puso yun. Then kung puso mo yung pinampupuri mo kay Junior, batay lang sa nakikita mo yung kanya dapat na tumbasan ng papuri sa kanya. Hindi OA eh. Nagbigay ng bigas sa Maynila, sinabi, ang galing talaga ni Junior, pinakamagaling na presidente sa buong Pilipinas. Nagbigay ng bigas, pinakamagaling na. Di na paghahalataan kang parang binabayaran, sumipsip ka lang. Hindi, totoo lang, hindi, totoo lang lahat yun ha.
doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number one, may sindikato talaga. Nako, may defensor naglahad ng ng ebidensya, nagpakita ng ebidensya, yari kayo. Sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number two, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon sa akin, sa personal May video footage pa. Ay, bakit anya, Mike, hindi mo ilabas yan? Eh, bakit ilalabas? Baka sabihin na naman, pag nilabas, AI. Hindi ilalabas yan. Ilalabas yan pag ipatawag ni Pinky, ilalabas yan. Sa tamang proseso, ilalabas yan. Ba't mo ilalabas sa social media? May nagsabi po, kung totoo sinasabi ni Mike, dapat ilabas niya yung video. I-post niya, may Facebook naman siya. Ano ka? Ba't ipapost yun? Ano ka? Hindi na discredit na naman yun. kong interest, hindi ba personal na interest, personal kong pagmamalasakit, May video sa pamimigay ng maleta, yari. binigyan, diin, at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Particular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Sabi daw, itong ano to, gusto ko ulitin sa inyo yung kay Mike Defensor. Kasi maraming nalilito ngayon eh. Ayaw nila itapik to ng mga iba. Ewan ko bakit. Hindi nila, pinapakinggan lang ng natural. Ipi-play tong video na to, ipapakinggan lang. Hindi nila kayang ipaliwanag. Ipaliwanag yung sambayan ng Pilipino. Ipaliwanag nyo. Para talaga may malasa. Ako may malasakit kasi ako sambayan ng Pilipino. Pasensya na kayo ha. Lalo sa ating mga OFW dyan, sa ibang bansa, nagme-message sa akin na nagmamalasakit ako sa sambayan ng Pilipino. Kaya pinapaliwanag ko sa ito lang kaparaanan ko, tamaambag ko kahit kakaunti gagawin ko. 'Di ba? Paliwanag natin. Sample nito. 'Di ba siya sabi ni Mike, himay-himay paliwanag natin kung ano ibig sabihin nito. Esquivel at si Navidad, napapirma nila. Magsabi 'di ba, magkakaiba daw ng sagot yung 18 Marines. Parang hindi magkakaiba ng sagot, magkakaiba kang tanong. Pag tinanong mo 1 plus 1 yan, lahat yan, ang sagot niyan equals 2. Pero pag sinagot mo yung isa, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 6 plus 6, 12. Magkakaiba ng sagot. Hindi totoo yan. Magkakaiba tanong mo eh. Kaya magkakaiba ng sagot. Tanongin mo sila sa isang sitwasyon lang. Di ba? Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Nako. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McKinley Road, ay bagsakan ng pera. Grabe. Parang ganito, ganyang karami, 55 million lang to ha. What if pa kaya billion? Bagsakan talaga ng pera. Grabe. Kawawa Pilipinas. So, ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver ng pera. Kompleto. May Saldico, may Romualdez, may 18 Marines. Tapos di mo paniniwalaan? Wow! Person of Sergeant Gutesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa kung sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they're subjecting themselves to personal danger. Nakalagay po dito, wala silang interest, wala silang kinida dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. Maaring magkakaso,
o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliho ditong sinasabi na may mga tinayong dummy, Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Yan, nakakaduda yan eh. Bakit binigyan ng halaga ni Boying ang pahayag ni Gutesa at ng 18 Marines para kasuhan si Martin? Magtaka kayo kung bakit. Ako may sagot ako dyan. Pero ayoko munang bitawan ngayon. Gagamit tayo sa susunod na pagkakataon na ebidensya na sa isang tao magsasalita ulit si Mike. Promise. Kaya nga itong pahayag ni Mike, ginamit ko ulit sa inyo para may ma-emphasize sa inyo kung ano na nangyayari sa Pilipinas. Baka lahat magkakasabwat. Baka lahat ng sinasabi nyo, magdahan-dahan kayo. Ang pagkakatiwalaan nyo, tandaan nyo, ang pagkakatiwalaan nyo lang sa ngayon, kundi yung kasipagan nyo na huwag kayo sumuko sa laban ng buhay sa Pilipinas. Yun lang pagkakatiwalaan nyo dahil wala tayong tiwala sa nangyayari ngayon. Baka lahat sila kasabay-sabay magkakasabwat na. Hindi natin alam yan. Dahan-dahan kayo. May kuwari, baka kapatid, inaaway niya yung kapatid niya. Kapatid niyang presidente, inaaway niya kapatid niya. Baka props lang yun. Mag-ingat kayo. Yun lang yun. Bigyan ko yung tip. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po. Pero tapusin mo natin to. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Okay. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Huli ka, may pirma pa pala. May pirma pa pala dun sa papel na ebidensya. Hindi mo napapakita yan. Huli ka, may pirma ka dito. Di ba? Yung sabi ni Mike, huli ka, may pirma dito ang tao na mapagpapatunay. Matibay yun, may pirma eh. Ibig sabihin, may ugnayan. Di ba? Okay, maraming salamat. Isang makabulang talakayan. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.